Here a lot of Louis Vuitton bags na iba-iba ang condition. We have brand new, we have almost brand new, we have used, we have overused, and we also have an example of a restored Louis Vuitton bag over here. But before we start, Luxers, I'm inviting our new viewers to subscribe in my channel and ring the notification bell so that you will get updates every time we have new uploads. Let's start with the question, what is a vachetta leather? It is an untreated and unprotected cowhide leather na usually pong ginagamit sa mga handles, trimmings, and pipings ng Louis Vuitton bags. So, untreated, unprotected meaning it's a virgin. Yes. So, hindi pa siya nagagalaw, hindi pa siya nape-preserve, hindi pa siya napaprocess. Kaya naman po, prone siya sa water stain and very susceptible din sa discoloration. Kaya kung mapapansin nyo po, kung meron kayong brand new na Louis Vuitton bag, after 1 year, after 2 years, or say after ilang gamit, mapapansin nyo, nag-iiba yung kulay niya. So, it ages naturally. As time goes by, yung handles niya, yung kulay niya, nag-iiba hanggang sa ma-develop siya into a patina. So, yung patina, yun na nga yung nagde-discolor na siya. So, we have stages. Okay, we have stages of this patina. We have the light patina, honey patina, and dark patina. So, later on, ayun po yung i-discuss natin at ipapakita ko sa inyo yung mga examples, and kung meron kayong mga Louis Vuitton monogram bags dyan, ilabas nyo and let's see kung nasa ang category na ba ang inyong mga bags. So first, let's start. Ano nga ba ang itsura ng isang brand new vachetta leather ng Louis Vuitton? I have here a brand new Louis Vuitton Pochette Métis bag, and as you can see, this is an example of a brand new vachetta leather. It has a pale white beige color that complements the brown tone of a monogram canvas. So nakita nyo guys, as in, maputing maputi at ang ganda-ganda niya na yung tipong parang ayaw mo siyang gamitin, ayaw mo siyang hawakan dahil baka madumihan siya. But there are new release of Louis Vuitton bags na hindi po ganito kaputi yung kanyang vachetta leather, even if it's brand new. So one perfect example is this Louis Vuitton Watch Chapeau bag. So as you can see, the handles, the trimmings are not as white as the one in Louis Vuitton Pochette Métis bag. In honey patina color na kaagad siya. When I checked the Louis Vuitton website, nakalagay doon na still natural leather trimmings pa rin. Pero I'm not really sure if this is treated or untreated. Pero if ako kasi ang papipiliin, I'd rather choose this. Kasi napansin nyo, ang ganda, as in pantay na pantay. And ito yung parang tipong hindi ka na manghihinayang or mag-worry na gamitin siya, na baka umitim siya. Kasi naturally, ganun na yung color niya. But we will focus our discussion to this kind of a vachetta leather. So now, may papakita naman ako sa inyo an example of a Louis Vuitton bag na nagamit na for just few hours. But, meron siyang konting watermarks. Look at the handle of this bag. As you can see, talagang sobrang ang puti-puti pa niya. Halos good as brand new yung kanyang vachetta. But, since it's an untreated leather, so sabi ko nga kanina, it's virgin pa. So, ayan. Hindi may iwasan, nagkaroon siya ng isang maliit na watermark over here. Meaning, kahit gaano kabago yung bag mo, kahit few hours mo lang siyang nagamit, kung hindi mo siya totally naingatan, it is very prone talaga to stains, dirt, such as yung pinakita ko kanina. The watermarks. So now let's move on to the light patina stage. So I have a Louis Vuitton Neverfull bag. This is a slightly used bag. As you can see, ang ganda pa niya, di ba? But let's take a look at the vachetta leather. Medyo nag-develop na yung color niya. Nagkaroon na siya ng slight discoloration. So instead of
color beige. So, medyo naging slightly pink na yung kulay niya. So, see the difference between the brand new and this slightly used light patina vachetta bag. Now, let's move on to the honey patina stage. And I have here a Louis Vuitton Delightful bag to show us a perfect example of a honey patina vachetta. So now, here is an example of a honey patina. As you can see, the color of the vachetta turned into tan color. And ito yung sinasabi na parang perfect shade for a Louis Vuitton bag. So most of us, ito yung talagang kulay na gusto nating ma-achieve sa mga Louis Vuitton bags natin. Kasi ito yung, alam mo yung parang lumalabas yung talagang character ng bag. Dami ko na po na-encounter ng mga Louis Vuitton lovers na ang ginagawa nila, pagkabili nila ng mga brand new bags nila, may ini-spray sila, parang something guard or protector, ganon, sa dirt or water stain. Then, yung kulay, nag-iiba na siya. Nagiging parang tan color na siya. And then, yung iba naman, talagang pinapahira nila ng oil. Kasi gusto nila na medyo patina na talaga yung kulay. Kasi parang may part na parang pag ginamit mo yung isang brand new bag, tapos ganito kaputing-kaputi yung handle niya, medyo mukha siyang fake. We have different preferences naman. So, yung iba, mas prefer nila na talagang maputing-maputi yung mga handles ng mga bags nila. But, karamihan lang sa mga na-encounter ko is that mas prefer talaga nila yung medyo tan color na yung mga handles ng bags nila. Now, let's move on to the dark patina vachetta. So, I have here, it's a Speedy 35 bag. So, as you can see, talagang dark na siya. Talagang discolored na siya. Here. It's also a sign na medyo well-used or overused ang isang Louis Vuitton bag. So, habang ginagamit niyo po yung bag nyo, habang tumatagal yung bag nyo, as long as ginagamit niyo yung mga bags nyo, possible na dumating siya sa ganitong stage. Pwedeng umitim yung handle niya, yung straps niya, ng ganito kaitim. Actually, meron pa nga akong na-encounter, mas maitim pa dito. And it also varies, depende kung saan yung madalas hawakan yung bags. Kaya kung mapapansin nyo, to this bag, etong area na to, kung saan mas nahawakan siya ng kamay natin, mas maitim siya kung compare dito sa ibang area niya. So, yung pong oil, yung pawis, yung lotion na ginagamit natin sa kamay natin, mga chemicals na nilalagay natin sa kamay natin na hinahawak natin sa mga bags natin, so nakaka-affect yon sa kung paano siya magda-darken. Kaya yung sinabi ko kanina, mas darker ito kesa dito. Kasi ito po yung area na madalas nating hawakan. So now, pag dumating na sa stage na yung bag mo, as in sobrang maitim na yung handle niya, yung vachetta niya, and may mga iba na medyo nako-conscious na po sila na gamitin yung mga bags nila kapag super dark na talaga yung vachetta niya. So the option is, they want to improve the appearance ng bag. Nadala natin sila sa mga bag spa centers. So ano nga ba ang itsura ng isang vachetta leather na napaspa na? I have two options kung paano nyo po gustong matreat or malinis, ma-clean yung inyong mga Louis Vuitton bags. So, I have here two examples. Papakita ko po sa inyo. Meron tayo ditong isang Louis Vuitton Speedy 30 bag na ang ginawa sa kanya is parang, alam mo yung term na kinaskas. Yun yung ginawa dun sa bag. So, I'll show you guys. Okay, so this is an example na isang vachetta leather na nalinis or na-clean using the kaskas method. Sorry for the term ha, hindi ko kasi alam ko ano yung correct term for that. Pero kasi yun yung nakikita kong ginawa sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, parang yung texture niya naging matte na siya. Here. Pansinin nyo po yung area. Medyo numipis siya. Medyo nakita natin yung mga veins nung vachetta to the here.
So, ito yung isang hindi pa nagagalaw na Honey Patina Vachetta. Medyo may glossy look siya, 'di ba? So, dito sa bag na to, nawala yung pagka-glossy niya. So, naging matte talaga yung texture niya. Pero, nag-improve yung color niya. Ngayon dito sa may part na to, so, ito yung mas pinaka parang siguro, by that time na hindi pa siya nalilinis, super dark nitong area na to. Kaya, ngayon, nung na-treat siya, mas light pa rin yung may dito sa ilalim as compared dito sa ibabaw. Sir, sorry for my term ha. Basta nakaskas method yung tawag ko sa kanya. But if you know the right term for that, please comment down below para sa kaalaman ng bawat isa sa atin dito. And now I have here an example of vachetta leather na inis pa siya pero ang ginawa sa kanya, kinulayan siya. So, instead na kaskasin siya, hindi siya kinaskas. Kumbaga, dinagdagan siya, pinatungan siya, pininturahan siya. This is an example of a painted vachetta leather. So, medyo, ayan, may glossy look siya, pero halata pa rin natin na hindi ito yung natural leather niya, natural texture niya, kasi may patong na siya. And, mapapansin nyo, may mga area na siya. So, ito yung one of the negative kapag ganito yung ginawa sa isang vachetta. So, dadating yung time na mababakbak yung kanyang paint. Here. So, it depends po ha. It depends kung ang gagawin ba dun sa bag nyo is kukulayan or kakaskasin. Kasi may mga, ano yan eh, parang may mga scenario. Pwede kasi na yung bag nyo is sobrang manipis na, hindi na siya pwedeng kaskasin, na kapag kinaskas, baka mag-crack-cracks na talaga siya ng tuluyan. Or, pwede rin naman na hindi marunong yung gumawa. No, sorry. So, better to ask dun sa pagpapagawaan nyo po. But, I really suggest not to repaint the vachetta. Pero kung yun lang talaga yung pinaka-way, the best way na pwedeng gawin dun sa bag nyo, then go for it. And then look for a bag spa center na magaling gumawa. Kasi minsan nasa gumagawa din. Actually ito, maganda yung pagkakagawa nito. Though may nakita pa ako na mas maganda pa kesa dito. As in yung hindi mo masyadong mahalatang repainted siya. Meron din pong gumagawa na na-encounter ako na sobrang puti. As in sobrang puti niya na para siyang mukhang yung brand new na vachetta, ganun yung kaputi, pero hindi mo siya ma-appreciate eh. Mukha siyang, magmumukhang fake yung bag. So, sorry for the term ha, pero that's based on my experience. That's based on sa mga na-encounter ko na bags before. Once na may encounter ulit ako, I'll try my best na mapakita din sa inyo guys. But there, so yun. Bago kayo magpa-spa, double check nyo muna yung, pwede kayong humingi ng sample, like, pwede po bang makahingi ng sample na nagawa nyo na before for this kind of bag? Baka meron silang mapakita sa inyo. Para at least, di ba, hindi naman kayo magulat dun sa kalalabasan nung bag nyo after nyo siyang ipaayos. I don't have any particular bag spa center to recommend, but there are a lot. Ang dami po dyan, you can search. So, try to look also sa feedback nung bag spa center na gusto nyong pagpagawaan. Okay? And also, may isa pa kayong option para ma-improve yung vachetta leather ng mga bags ninyo is to replace. As in, papalitan lahat siya. Tatanggalin yung handle, yung vachetta. So, may option kayo. Pwedeng itong handle na to, or kung ang problema nyo lang naman is the trimmings dito sa may part na to. But, medyo may presyo talaga. Medyo may kurot. Kung may kurot. Kasi, hindi biro. Hindi biro yung price magpapalit. So, meron ako na-encounter before na isang Louis Vuitton never full bag na as in talagang, alam mo yung gutay-gutay na yung ganito niya, then yung dito niya talagang nagka-cracks na, tapos super itim na niya, na parang ayaw mo na siya talagang totally gamitin. So, what I did, kasi sabi ko, sayang naman yung bag. So, pumunta ako sa Louis Vuitton store, then in-inquire ko siya kung magkano kapag papalitan yung buong
handle, then the trimmings. Nagulat ako sa price. Talagang hindi ko in-expect na ganun siya aabot. More than 10,000 pesos. I'm not really sure kung 15,000 talaga siya. Medyo masakit sa bulsa. But, it's really up to you guys. If you want to invest again. Kasi, or just to buy a new one. Kasi kung maganda pa naman yung body ng bag, at talagang, ito lang talaga yung problema, siguro pwede. But kung kasi yung bag na yun medyo may ano na dito, may mga kaskas na dito, hindi na ganun kaganda rin yung body, parang hindi worth it na mag-invest ako ng ganun kamahal para palitan yung handle mo. So it's really up to you guys. So there! So kung ayaw nyong mamroblema sa mga stages ng Vachetta leather, then go for a Louis Vuitton Damier Ebene bag. Kasi ito, so hindi kayo problema talaga kasi dark na yung straps niya talaga. So kung ayaw mo problema na baka mamantsahan, magkaroon ng watermark or madumihan yung bag mo, then this is a perfect type for you. So, again, this is Ana Macawas na nagsasabing hindi masamang mangarap sa taong nagsisikap. So hanggang sa mga susunod na video guys, don't forget to subscribe, like, and share, and follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Ana. And watch me sa TikTok kung gusto nyong medyo mag-iba yung mood nyo. Thank you so much guys! Bye!